Ayan. Amen. Yan. Kunin ko ako nun. Hallelujah. Amen. Tayo mo lahat. Ito na tayo magsisimula na sa gawain ng Panginoon. Amen. Palakpakan mo natin ba ang ating Diyos na buhay? Ayaw po yung manalangin. Yes, Lord. Oh Lord God, maraming salamat sa gabi ito, sa pagkakataon ito sa iyong gawain na kami magsama-sama upang magpuri, sumamba, at mag-aral ng iyong mga salita. O Diyos, Ikaw ay dakila, Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang umiyaw sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat, Panginoon, na dahil namin maranasan ka sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kaya mga tayo po magpuli sa Diyos. Amen. Dahil sa Espiritu ng Diyos, may victory po tayo. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty is the Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty is He. Where is He that is in me? That He that is in the world. I am more than conqueror with the power of His word. Of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty is He. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty is He. In the name of Jesus, I can do anything. By the power of His Spirit, through the one who strengthens me, strengthens me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty. The Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty is He. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I can do anything. By the power of His Spirit, through the one who strengthens me, strengthens me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty is He. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Amen. Purihin mo, Panginoon. Sa Diyos ay may victory ko. Hallelujah. Sa kanyang banal na Espiritu. Hallelujah. Sama-sama po tayo. Sumamba. Umawit sa Panginoon. Let's say something to the Lord. And let's glorify God. Hallelujah. Maraming salamat, Lord Diyos. Thank you, Holy Spirit. We are here to reach your heart. We are here para nasa palagi sa oras na ito. Thank you. We give you
Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. Holy Spirit, you're captivating my soul. In every way I go to thy Lord. Reaching for your heart, you hold my life in your hands. Holding closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this grace, when I receive grace to you. I worship you, yeah. Reaching for your heart, you hold my life in your hands. Looking closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this grace, when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Reaching for your heart, you hold my life in your hands. Holding closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this grace, when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. You are holy, you know what's done, you are thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We worship you. Hallelujah. Thank you, Lord, for your presence, Lord. Every day in our lives, Lord. Thank you for your presence. Thank you, Lord, for this life you have given unto us. Thank you, Lord, for this great opportunity to offer you this worship is only for you, Lord God. Hallelujah. Reaching for your heart, you hold my life in your hands. Hold me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Hold me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face.
Maraming salamat o Diyos sa gabi ito. Lord, patuloy ka manahan sa ating banal. Espiritu, ikaw ang aming kailangan. Hallelujah. So iyo po ang lahat ng pagsambal papuri ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Ibig sa malakas po na balakpak para po sa Panginoon. Ayan po. Kayo po yung patuloy po tayo. Ako po uli ang inyong mga kasama. Magsishare po ng gospel ng Panginoon sa kanyang revelation sa gabi ito. Ayan po. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Basahin po natin kung may dala po kayong Biblia o saan yung mga Bible app. Basta magsama-sabay po tayong magbasa sa ating plasma o sa ating monitor. Sa Psalms, chapter 19, verse 7 to 11. Verse 7. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The ordinances of the Lord are sure and altogether righteous. They are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the comb. By the day is your servant, warned in keeping them, there is great reward. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita at pagpapalain po ang pinig at magsasagawa ng kanyang mga salita. Purihin po ang Panginoon. Amen. Tayo po lahat ay manalangin para sa revelation ng Panginoon. Pamang Diyos sa langit, ikaw po ang source ng knowledge and wisdom na kailangan po namin sa araw-araw namin pamumuhay. O Diyos, sa gabi nito, ikaw, Panginoon, ang mamuna sa amin. Sa pamamagitan, isubo mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu upang maunawaan po namin ang iyong mga salita. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin sa Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Mula simula. Isang pagpapala po mula po sa prayer meeting natin ng Praise Daily sa pag-share ng gospel. Isa pong blessing po sa Panginoon. At isa po nga, sabi nga po sa mga pag-uusapan po natin, dahil ang tema po natin ay grow, tayo po ba dumaki na po ba? O lumago na po ba sa ating pananampalataya? At kahit tayo po ng ating pag-uusapan, na revelation po ng Panginoon is grow in God's Testament. Sa salita po ng Panginoon, maaaring sa iba po, no? Sa ating mga kapatid, katagal na po sa pananampalataya, lagi nakikinig ng salita ng Diyos, lagi umatid ng mga gawain ng Panginoon. Pero ang tanong po doon sana po yung narating, gano'ng mataas na po yung pananampalataya po natin sa Panginoon. Amen? Sometimes, tayo po lahat, kailangan i-evaluate po tayo sa sarili natin. Upang malugod po ang Panginoon kung meron po tayong mga pagkukulang sa paglilingkod at sa pagtitiwala sa Kanya ay marisolbuhan po natin sa tulong po at biyaya po ng Panginoon. Amen? Sa Tagalog po ay akong babasahin sa salin po ng ASNDN. Sabi po, dun sa verse 7, sa verse 7, sa Tagalog. Ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito ay nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Kundi nga po, ang salita ng Diyos ay walang kamalian. Naniniwala po ba tayo? Amen. Kung ang batas sa mundo ay may mga loopholes, sa salita ng Diyos, wala pong loopholes. Tama po ba? Amen. Sunod po, ang mga tulong ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Sa ating pagbabasa po, sa verse 7 ay ito po yung nagbibigay sa atin ng karunungan sa ating daily living. Papaano daw sa tanong ng ibang hindi pa naman kaya alam po natin na hindi pa bubuhay ang mga espiritu, kaya hindi po nila naiintindihan na bakit kailangan natin sa salita ng Diyos araw-araw. Amen? Pero tayo pong mananampalataya at tumanggap na po kay Kristo,
ay kailangan po natin ng salita ng Diyos. Sabi nga po ng isang nagpalakas sa akin ng loob, when times na low na yung moment mo, mas lalo ka pang magbasa ng Bible. Mas lalo ka mag-worship sa Panginoon. And God will reveal and comfort you on that moment. Amen? Amen. Yun nga po, no? Di dapat nadadagdagan o nababawasan ng salita ng Diyos. Tama? Kasi sa mundo, kapag may batas, nabibenggaw. Diba yung isa? Hindi ko. Sa verse 8 naman po yung ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso ay nagbibigay ng kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay liwanag sa ating kaisipan. Apo, alam po namin yan, gasgas na po ito kapag ang salita ng Diyos po talagang nagbibigay sa atin ng clear mind to decide what to feel. Tama po? No? Dapat may positive result tayo pag nagbabasa tayo as sign of growth natin sa Panginoon. Okay? Verse 9, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapadalisay ng puso. Mananatili ito, magpakailanman, ang mga utos niya ay matuwid at makatarungan. Tunay nga po, ang utos ng Panginoon ay fair po yan. Hindi po, wala pong kinikilingan na lahat po tayo sa Panginoon ay pantay-pantay. Amen? Amen. Sa verse 10, ang mga ito'y higit pa kaysa sa purong ginto at may matamis pa kaysa sa pulot pukyutan. Higit pa daw po sa ginto at yung pulot pukyutan. Dapat i-desire po natin ito. Desire po not to have pleasure. Amen? And verse 11, ang inyong mga utos, Panginoon, ang nagbibigay babala sa akin na inyong lingkod. May kapilang gantimpala kapag ito'y sinusunod. Amen? Kapag sumusunod daw tayo, may reward po sa Panginoon. But, wag lagi tayo mag-focus sa reward. Dapat sa glorify ng Panginoon. Amen? At sabi nga po doon, halimbawa po dito sa salita ng Diyos, parang ano po yan, yung smoke detector, yung parang smoke detector. No? Pag na-sense niya na may sunog, di ba po, sprinkle siya. Ganon din po sa ating sa salita ng Panginoon. Pag yung mag-decide po tayo, pupunta tayo sa isang lugar, parang sprinkle din po ng tubig yun na magbubukunta niya. Naranasan niyo po ba yun? Magbubukunta niyo. Ito, sasabihin mo. Yan po yung sa gabay po ng Banal na Espiritu. Dahil sa po sa salita ng Diyos. Amen? Parang seryoso po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan po yung ito po nga ating scripture. Yan po yung nature ng scripture. God's law yan. Yan po yung batas ng Panginoon. Ang kautusan ng Panginoon. Ang mga tuntunin ng Panginoon. Ang paggalang sa Panginoon. Ang mga ito ay hindi na dapat piliin. Ang mga ito ay nagbibigay babala, gantimpala para sa atin. Sabi nga po, what growth signs sin shows. Paano po? Pag ano po yung palatandaan na tayo ay lumago na po sa pananampalataya natin. Ano po yung mga signs? Ano po yung makikita? Ano po yung magre-reflect po sa atin? Unang points po natin dyan ay, kasi dati po, sino nakakaalala dito na yung second share ko po, yung go, grow, and grow. Yan po, kailangan po sa ating pananampalataya, equip tayo to grow, and to grow. Amen? Amen. Ngayon naman po, dahil sa focus po tayo sa growth, ang ibig sabihin po dito sa dictionary, development. Pag sinabi mong development, pag-unlad. May pag-unlad na po ba tayo sa ating pananampalataya sa pagbabasa at elementary, disciples, papaano natin tanggapin sa daan ng Diyos? Expansion. Dapat may pagpapalawak sa ating bukang sambayanan, sa ating pamilya, ay nabahalian po ba natin ang salita ng Diyos? Hindi lang dapat siya head knowledge po, no? Dapat sinishare po natin yung gospel. Kung paano po naranasan natin ay bahagi sa atin ng kaligtasan, ganun din po sa atin. Iparanas din po natin sa iba. Sa kaklase, sa katrabaho, sa kapitbahay, sa mga kamag-anak. Yun po, no? Ang sunod po lang yung ibig sabihin ko yung increase.
Ibig sabihin ko yung increase niya yung pagpapalawak ay pagtaas ng antas ng ating pananampalataya sa Panginoon dahil may mga bagay na dapat hindi tayo nag-double-minded sa Panginoon. Huwag natin, hindi pala dapat sinasabing bahala na si Lord. Hindi pala dapat yun. Si Lord ang magbibigay nun. Si Lord ang gagawa ng sa tulong niya. Amen po ba? Amen. At sabi pa dito yung maturation po, yung proseso na, ito po yung natural process po, yung pagmamature po natin as a Christian. At advancement, pagsulong, tayo po ba ay nag-hunger pa na matuto at mag-evolve sa ating pananampalataya? Mag-innovate ba? Then, ito po, alam niyo po ba yung SSS? Dahil po yung main point po natin ay tatlong S po ang ating matututunan sa gabi nito. Una po, ang sign po nag-growth po tayo ay dapat makikita po yung stability. Sabi po doon sa Colossians chapter 2 verse 7, let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him, then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. May pagpapasalamat sa Kanya. Kailangan nakaugat po tayo. Pastor Joshua, hindi ko yung rooted. Rooted. Kailangan rooted tayo kay Lord. Yan. Rooted po tayo sa Panginoon, sa Diyos. Yan po. Sabi nga po dito, kailangan rooted po tayo. Sino po dito yung nagdagapas ng mga damo? Naranasan po. Yung damo, maglinis ba ng bakuran? Wala na kasi bakuran sa panahon nito. Kasi kailangan naranasan ko po yung sa HE daw, yung nagagapas ka rin ng mga damo. Sa HE hatalan. Di ba po kapag rooted na po, o yung matindi na po yung kapit na yung isang halaman o isang puno sa lupa, di ba mahirap siyang punutin? Ganon din po tayo dapat. Mahirap tayong punutin sa pananampalataya sa Panginoon. Amen! Palakpakan po natin yung Panginoon. Ayan po. Kailangan may stability po tayo na makikita sa atin. At yung sub-point po dyan sa stability, alam po natin mag-overcome. Yung mapagtagumpayan po natin yung mga bagay na yung mga kahinaan natin. Oo, nararanasan natin, nararamdaman po natin yan, pero natin pananatili sa sarili natin po yun. Sabi nga po pag-uusap po namin ni Ate Lida pumunta ka sa ganito. Huwag ka lang mag-stay. Kasi lalo kang malulubok pag nalulung ka. Bali mo, lumapit ka sa mga kapatid mo sa pananampalataya. Hindi doon sa mga marites. Mahirap po yun. Kasi iba po yung i-calculate sa atin kapag lumapit po tayo sa mga hindi mananampalataya. Yung pag-uusapan yung buhay ni ganito, yung buhay ni ganyan, wala naman sa ganun po yun. Dapat ma-overcome po natin yung spiritual doubts natin. Halimbawa po, may pinag-pray po tayo. Minsan, dinidinin ni Lord yun. Kasi chine-check pa niya yung heart niya. Kailangan hindi tayo pamahaya ng doubt sa ating spiritual. Ayun po. At hindi rin tayo double-minded. Dapat yung ating plan, kasi pag nag-plan po tayo, may option 1, 2, 3. Dapat planado. Ayun po. Sa tulong po, according to the will of God. Hindi po yung plano natin ang naman tayo, kaya hindi natin dadaanin sa proseso. Pangit kung ma-achieve ang isang bagay pag nakuha natin na hindi naman sa proseso. Amen? Naramdaman niyo po ba yun? Yung bigla kang nag-overjump para makuha lang yung gusto mo. Hindi po siya worth it. Hindi siya, yung pakiramdam natin, hindi tayo nasa-satisfied at hindi rin nag-glorify si Lord. Dapat mapagtagumpayan natin to overcome. Then second sub-point po, ensure, tiyakin. Nakikita po sa isang Kristiyano, sa paglago niya, yung ensure, yung tiyak.
na panatag ka sa presensya ng Panginoon. Amen? Sa mga kabataan ngayon kasi, sabi nga daw po dangerous na daw po sa school. Naniniwala po ba kayo? Parang natin, makita natin sa social media, may palibago naman, bullying, ganyan. Talagang ang kabataan ngayon, kung wala kay Kristo, wala kapayapaan po sila. At hindi nila maiisip yung tama. No? At hindi nila yung wala silang passion sa love para sa kapwa nila. Kailangan ensure natin yung pananampalataya sa mga youth natin, mga kabataan natin dito sa ating iglesia, ay okay lang na pakisamahan, pero huwag pakisama. May limitation. Iba yung makisama sa makisama. Yung po, ako naranasan ko lang ng isang youth na mas matinig pa. Alam ko lang kung mas matinig kayo ng experiences ng mga kabataan kasi hindi ko nakuha lang. Minsan, nakukulture shock na ako sa mga kabataan. Iba na yung mga lingwahe, the way they act, the way they react. Iba na yan eh. No? Hindi ka talaga po sa panahon namin, hindi na pastority. Talagang rekta-rekta. Yung naiintindihan mo agad yun. Then, yun na pala, overcome, ensure, then we must, to have stability, we must be rooted. Nakaugat po tayo sa pagmamahal ng Diyos, paano tayo makisalamuha sa ating kapwa, sa ating mga kamag-anak na hindi mananampalataya. For sure po, meron ng persecution, may discrimination, at may mga limitasyon yung pakikisama sa atin sa mga kamag-anak natin hindi mananampalataya. Naranasan ko po yan. At nandiyan na naman si Amen, nandiyan naman si Hallelujah. Sabi ko naman po pag nag-meet po ako ng soul, dito lang sa road to Augusto diba? Paano natin masasabi na hindi tayo sa presensya ng Panginoon, hindi tayo na papanganak sa Espiritu? Kasi hindi natin nababanggit yung praise the Lord. Hindi nga tayo sasabi, thank you Lord, o praise God. Diba? Kasi nga, dahil sa sin. Yun ang sinasabi ko sa mga nakakausap ko. Dapat natanggap nila at sinisurrender nila yung sarili nila sa Panginoon. Yung kung dapat rooted tayo, may isa po, hindi ko na po kung babanggitin yung pangalan ng isang taon ko. Nag-chat po sa akin at nagtanong sa mga bagay-bagay. Pagdating po sa spiritual na matters ko, maging po sa mga religion, yun nasagot ko naman siya by the grace of God, by the help of the Holy Spirit, at sa tulong din po ng mga tinanaman po mga pantas na tinawag ng Panginoon. Nasagot naman po natin. But the one thing I saw to that person, his eagerness na maging rooted sa Panginoon. Ang sabi niya kasi, hindi na sabi niya kasi, paano niya daw mapapaliwanag sa mga kaibigan? Sabi ko, niya pinaproseso. Hindi pwedeng na, kaya hindi mo lahat. Ito muna, kasi maguguluhan kayo. Pag pinagsama-sama mo yun, maguguluhan kayo. Huwag ka lang tumigil na mag-search ng pang-mentor. Amen? Amen. Kailangan rooted po tayo. And then, pagkatapos mo ng stability, sa under stability, dapat na may ensure, may rooted, and system. Ay, sunod, system po. System. Yung ating second main point po. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 2, verse 2, like newborn infants, desire the pure milk of the word, so that by it you may grow up in your salvation. Sabi nga po, hinahaan. Di ba po yung baby hindi ko po naranasan, wala pa po baby. Pero nakikita ko na po, yung mga ina, di ba po, yung kanilang baby, pag nagutom, talagang nanawa. Naalala ko pa kayo, kapit-bahay namin. Pag madaling araw, iiyak po pa na, kailangan pag-ibig. Ganyan din po tayo, dapat sa ating pananampalataya, dapat naghahanap tayo ng salita ng Diyos. Araw-araw, minuto, sa yugto ng buhay natin habang inaantay natin ang pagbabalik ng Panginoon. Amen? Amen. Yung po, kailangan may sistema tayo.
papaano po, yung system na po yan, hindi po siya nakapatag sa mundo. Yung system, dapat nakapatag sa Panginoon. Papaano po basta tayo sa ng Diyos? Yung pinakamalaga doon yung system. No? Ang under po ng ating system, ang sub-point po natin eh, kailangan may specific tools tayo. Dapat may tools tayo na gagamitin natin para magkaroon tayo ng sistema. Ano po yun? Yun po yun. Services, Bible study, mentoring, yung daily devotion natin, nasa pag-uusap ng Panginoon. Kapag ito lahat wala sa iyo, hindi mo nagagamit yung specific tools mo para sa Panginoon. Para lumani. Amen? Amen. Seryoso na kayo. Okay, yan ba? Dapat may specific tools. May isang data tayo. Katulad po sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 18. Balutin ang pananampalataya at tanggalin natin dapat araw-araw. Kapag natanggal ko pala yung isa, maaaring masaktan ka, maaaring na madisalay ka. Amen? Amen. Kailangan natin suot yan. At yan nga po sabi nga, lagi na lang basic para sinasabi ng Christian, basic na lang. Pero kung pagiging basic, di basic na lang talaga nila. Nakakalimutan nila. Parang ano mo yan eh. Katulad ko, pimotor ko ako, as may helmet ako. Dahil sa kabutihang loob ko, pinahiram ko yung helmet ko, wala ako extra helmet. Hindi ko pala alam, dapat asawa mo yung helmet mo. Kasi hindi ka makakapagbiyahe kung wala kang helmet. Hindi naman tayong Christian na, parang gara-gara tayo, sige, ginagawa naman nila, diba gawin natin? Hindi ko dapat gano'n. Bilang sa Kristiyano, sa isang rider, kailangan yung helmet kapag sasakay ka ng motor. Ganon din po tayo sa ating pananampalataya. Pag tayo nagbiyahe sa buhay na ito, dala po natin ang balutin ng pananampalataya. Amen? Amen. And then second po, sa system na sub-point, yung practical ways po natin yung yung to apply this principle of spiritual growth to your daily routine. Daily routine po. Hindi po nasumpungan yung mga Christian ethics po natin. Ano po ba yung mga Christian ethics? Prayer, devotions, yung mga tinuro sa ating Pastor Pio. Yung mga bagay na yun ay dapat maging daily natin, maging buhay na po. Para ganito po yan. May natutunan po ako sa isang science ba? Medical. Pag pumasok po tayo sa isang kwarto, di ba po, walang amoy. Pero pag may pumasok na may amoy, naaamoy natin agad, di ba? Pero pag tumagal na yan, hindi natin namamalayan, sanay na tayo. Naiimmune na tayo. Ganun din po tayo. Kapag nakalimutan pala natin na hindi tayo naka-align sa Panginoon at wala tayo dun sa ways ng Panginoon, nagiging ganun po tayo. Halimbawa po, sa hindi pagdalo, kasi ganito, ganyan. Steven, but may question ko, mahal mo ba ang Panginoon? Kayo po ang makasagot, hindi po ako. Amen? Yung po yun eh. Kailangan, panatilihin natin yung practical ways natin sa Panginoon. Then, yung third, yung submit, yung pangatlo, sa ating S, ay yung submission. Submission. Kailangan magpasubmit tayo. Makita po sa ating paggalago sa Panginoon, sa kanyang testamento, ay maging submission natin, yung submission, yung pag-submit natin sa Panginoon. At doon po sa 2 Peter chapter 3, verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Sabi nga po mag-grow po tayo sa grace at knowledge ng Panginoon, hindi po sa sarili nating pamamaraan. Amen? Sometimes, natutok tayo mag-decide sa ating sarili naman. Even in our feelings, hindi natin naboboto at decide tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Amen? Then under po ng sub-point po natin sa submission is direct command. Pag mayroon ka submission, meron ka dapat direct command. Kanino po? Hello po?
kanino po dapat ang paggagaling ating direct command? Sa Diyos. You to continually mature in your faith. Kasi pag wala kang command at hindi mo na naririnig yung Panginoon, you will be lost. Amen? Amen? Kailangan direct command namin sa Panginoon. Siya yung commander natin. Tinutulad mo ng mga presidente, pag nag-command, gagawin. Diba? Ganun din po tayo dapat sumusunod tayo sa Panginoon. Kung paano tayo sumunod sa ating mga amo, sa trabaho, o teachers sa inyong eskwelahan, ganun din tayo, mas dapat tayo sumunod sa Panginoon. Amen? Amen. Then second dun sa, yung depending, dapat nakadepende tayo sa Panginoon. On God's favor, ating pagkatiwala, depende tayo sa Panginoon. Natutulungan tayo kasi may mga pamamaraan ng Panginoon para yung mga favor ng Panginoon sa atin ay ginagamit na. Halimbawa, ang ating trabaho, mahalin natin trabaho. Sinasabi ko nga po dati doon sa mga kabataan na tropa ko, yung time na lost pa tayo kayo pero hindi na makaulit. Ayan, sinasabi ko sa kanila, mahalin yung trabaho nyo. Kasi pag wala kayo ng trabaho, madadagdagan yung problema mo. May problema ka na eh. Pag nawala ka ng trabaho, dinadagdagan mo yung problema mo. Kaya mahalin mo ang trabaho mo. Amen? Ganun din tayo dapat. Mahalin natin ang Panginoon. Kasi pag nawala ang Panginoon, saan tayo uulit? Diba? Amen? Doon po tayo uulitin pag wala tayong Panginoon. Sa apo ng impyerno. Amen? Amen? Amen. Then third, deepening. Kailangan your personal relationship with Jesus rather than remaining. Dapat yung personal relationship natin ang i-build natin sa Panginoon. Yung pagpapalalo natin sa Panginoon, hindi yung lagi ka na nakikita sa church, lagi ka na sa ministry. How about your relationship with God? Diba? Meron kasi mga Kristiyano na nakikita natin. Yes, they are in the ministry. But in times of circumstances, bila sila nawawala. Maraming pasugali, maraming dahilan. Nag-commit ka na sa Panginoon. Yun, nag-gets mo. Nag-commit ka na yun. I love you, Lord ko pa. Tapos, yung commitment mo sa Panginoon, hindi mo na nagawa. Dahil lang sa isang bagay. Dapat, ahead of time, para nabubuo yung relasyon mo sa Panginoon eh. Ahead of time, yung araw pa lang nabibilangin, bago dumating yung araw para sa Panginoon, naasikaso mo na lahat. Hindi pagdating ng araw na gagamitin ka ng Panginoon, marami kang dahilan. Kaya siya dumating sila nito, kaya siya may gagawin mo. I'm not saying na hindi nyo pupuntahan, pero siyempre, God is God of order. Tama? Tama po ba? Diba? Kaya kailangan, lahat ng bagay, hindi natin yung tulong ng Panginoon kasi sabi nga sa Luke 1:37, natin isipasa dito yan. Yung plano mo, kapag Lord, ito ang plano ko para hindi ma-apektuhan yung ministry ko. Si Lord ang hawin mo. Siya ang gagawin sa order mo. Amen? Amen. Palakpakan po natin dyan. Amen. At ang ating conclusion po sa gabi ito ay revelation na binigay mo ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 3:7. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. Si Lord lang po magpapalalo sa atin. Hindi po si Pastor. Hindi po si J.M. Ang Panginoon po ang magpapalalo sa atin. Sila po ay instrumento lamang po ng Panginoon para tayo lumago. Sino po gumamit sa kanila? Ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon sa gabi nito. Palakpakan po natin siya muli. Sabi nga, no boasting. Anong pagmamalaki? God gets the glory. Dapat si Lord ang nakakakuha ng mga glory sa buhay natin. Then, freedom. Kalayaan sa mga tumatali sa ating mga kahinaan. Dapat iwaksin natin yan, itapon natin sa apoy ng impyerno. Then humility sa Panginoon. That you surrender yourself, that ikaw ay maamin na
wala kang magagawa kung wala ang Panginoon. Hindi ka lalago pag wala ang Panginoon. Amen? Amen. Sabi nga po sa tagline ng SSS, kaagapay at kabalikat sa pagbabago. Dapat si Christ po yun. Okay, amen. Babalikan po natin, no? Ito na po yun. Basta po, basta po. Yung SSS po natin, yung God's word in our life, una, stability, overcome, and SSS, stability, overcome, ensure, and rooted, yun po yung under ko. Kailangan may system tayo. May system, para magkaroon ng system, may specific tools, practical ways, and submission. Then third, dapat may submission tayo pala. Submission, dapat may direct command tayo sa Panginoon, depending sa Kanya, depending sa Kanya, pagpapalalim sa Kanya. Purihin po ang Panginoon sa Kanyang mga salita, palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po natin tumayo, tayo po yung mga malamig. Tayo po, magpasalamat po tayo sa salita ng Panginoon. Thank you, Lord God, sa gabi ito. At ang aming mga palakpak ay palatandaan ko ng aming pasasalamat. Ang aming mga glory, Panginoon, na binabanggit ay para sa gabi. Maraming salamat, Panginoon, sa parating na pagsugo mo sa iyong banal na Espiritu para ma-empower kami, Panginoon, to guide us, to teach us, Lord, by your words, para lumago kami sa aming pananampalataya. Thank you, Holy Spirit, for being with us. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa iyo po ang papuri. Salamat po ang Diyos na sa langit sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Tuloy nga na tayo po'y nakalalahanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magluto tayo sa SSS. Dahil kung may SSS po kayo, dapat ang galing po yung pag-ibig. SSS. Stability ko ninyo, may sistema, at ganun din. Ano ba yung pakakines? Ang submission mo natin. Kasama po yan. Okay, sa sahod ng gobyerno, ang SSS, ganun din po ang pag-ibig. So sa gobyerno ng ating Panginoon, gumapang po lalo, ngayon pag-ibig po natin sa ating Diyos po tayo. Ngayon, titignan po natin, doon pa naman po sa verse 1, the heavens declare His glory. Diyan po natin makikita na the nature, pinapakita niya yung creator. But the scripture, pinapakita naman po niya the Savior. At yan ay dahil ang Savior ang nagligtas sa iyo at sa akin, ang siyang sinasamba po natin, dinataas sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Okay? Holy Spirit. We worship you, we worship you, Lord. Oh, come with your glory. Oh, come with your brokenness. Oh, come with your favor tonight, Lord. Oh, Holy Spirit, hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, want your power. Lord, the Holy Spirit, you're captivating my soul. In every day, I go to love you more. Come, Holy Spirit, open me now.
today, I know to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, spirit and truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, spirit and truth. I worship you, spirit and truth. I worship you, spirit and truth. Yes, Lord, we worship you. We thank you for your holy name, O God. Thank you, Father, for your grace and mercy, overflow of our needs tonight. Thank you, God, that you always keep reminding us with the power of your words for us to draw, Lord, into your holy presence. That every time and then, Lord God, it will showcase all the signs of God that has been sown into our needs tonight, that there's stability, there's the system and submission that you want us, O Lord, to convey, to overflow upon our lives, O God. Thank you so much, for you are the great teacher of all times. You're the one who leads your people, Lord, on how to be stable, Lord, in our endeavor, in our lives, in our journey as well to you, O Lord God. Thank you for your grace. Thank you so much. Our God, pour your anointing, reigning and ruling upon this church, that each and every one of us, Lord God, are blessed coming in and blessed going out. And thank you so much, O God, upon the lives of Brother Michael. Moreover, Lord God, we use your mouthpiece tonight. We just pray, Father, for your triple anointing, reigning and rule upon his life. Get that. He is, Lord God, a vessel of transformation unto others and be an avenue, Lord God. Hallelujah, of encouragement as well to those who trust in you, Lord God, believe in your words, that you sing Brother Michael, Lord God, as an encouragement, Lord, into the lives of your people. Lord, thank you, hallelujah, for such a time as this, a time for us, O God, to drop so wide, how long, how deep, Lord, is your love upon us. That you never fail, O Lord, with the power of your words, that is precious, that is repeatable, Lord God, that us is in at the book of Psalms chapter 19 verse 11, that there is great reward, O God, if we obey, Lord God, hallelujah, unto your words. And thank you so much. It is profitable for us, O God, to give glory and honor to your holy name. Thank you, Father, also for all our brethren who are always needing you, Lord God, on their conditions right now. Lord, I just pray, Father, that you will give them every conditions of our brethren right now. Lord, in the area of finances, in the area, Lord God, of the physical conditions tonight, we just pray, Father, for your healing virtue to flow upon them, O God, tonight in the mighty name of Jesus. You are the God of healing upon their bodies, O God, that those bodies are temple of the Holy Spirit, and where you are enthroned, not just at the throne, even, O
all those kinds of sickness and disease, infirmities among their bodies. Lord, we cast off right now the mind and our Jesus, and we set loose, oh God. Healing upon healing, the abundant life in the mind and Jesus in the name of Jesus. Thank you, Lord God, that even I can name names right now, Lord God, but you know them by the names of God. You know the conditions of God tonight. And I just decree and declare, Father God, hallelujah, all your promises to this church are yes and amen. Amen. We are looking forward, O Lord, to the finished work of our Lord Jesus Christ and the foot of the cross for the benefits of everybody, O God. Lord, we believe and we are in the receiving mood, O God, of all those promises, O Lord, unto us. Lord, it is finished, Lord, to those who believe. Hallelujah. And what is needed, O God, to everybody, it will come to pass that every born will set free, and there is freedom, O God. Hallelujah, to everybody right now in the mighty name of Jesus. We set those to God, anointing of breakthrough, the anointing of healing, Lord, the anointing of freedom, O God, the anointing of peace, O Lord, the anointing of joy, O Lord. You alone to be exalted, to be magnified upon our lives, O God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. That you reign and rule upon this church, as well as leading and guiding us into all truth by the power of your words. Lord God, hallelujah. To you alone, our highest praise and adoration, thanksgiving, glory, honor, and power belongs to you, Father, in the mighty name of Jesus. And thank you, God, that you're sending forth legions and angels with us, and we can go back home with victories, strength, and joy, and peace that comes from you. Thank you, Lord. Hallelujah, for you're with us and forever. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and gracious to you. The Lord lift up his countenance and give you peace and forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And also we want to welcome Sister Giselle, Sister Gertie, Kuya Rodal, hallelujah. Thank you for joining us. God bless you. God bless everyone. Hallelujah. Thank you so much for those who are always supporting us. Again, we need the live stream. We love you in the love of the Lord. And please like, share, and comments. Shalom, shalom, shalom.